Ang sinasabi ni Tito Daisy na dito po yung sa Pinay, tsaka dito po kasi taga, alam po nilang taga dito po. Kami. No. Doon sa Candago man, di tatawag po yung dito. Ang tawag dito yun, siyempre kung may problema. Baka nag-aaral ng sinabi lang. Sinalo po kasi. So, yun. Ano sinasabi ni Tita Daisy, ba't kailangan pa nilang magpasinungaling ng gano'n? Ano nga po, ang haba ko kasi ng kwento sir. Yung, naalala niyo po yung ano, yung, hindi ko po alam kung kilala niyo po yung adapted namin. Na ano rin po. So, ayan po. Malakas ba yung audio ko? Kung malakas yung audio ko, welcome po tuloy tayo. Nga pala, welcome kayo sa aking YouTube channel. Lahat ng mga viewers ng Katekram, Kalingap, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Pugong Biyahero, lahat ng charity vlogger, welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel po. Paki-subscribe, like, and share, comment sa aking video. Okay? Hayaan nyo muna pati mo kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Sa inyo lahat, sana po nasa mabuti yung kalagayan at palaya sa karamdaman. Okay? Itong upload ko ay patungkol ito doon kay Katekram. Na itong si Katekram ay hinahanap yung kanyang anak na si Dave. Dave, na kanyang adopted son. Alam nyo mga Katekram, mga viewers ko, mga kalingap, mga ka-PB team, mga ka-Daddy Frankie viewers. Alam nyo, Kuya Bal, basta mga kalingap, okay? Alam nyo, napapansin ko kay Katekram, sobra na siyang stress. Siya na rin may sabi na na-stress na siya. Sa kahanap niya sa kanyang anak, dahil nga ito'y winakwak o itinanggal sa kanya, ninakaw sa kanya, parang sa akin, gano'n. Na ito namang kanyang anak na si Dave ay nagpawakwak din doon sa mga wakwak ng mga manananggal, mga agaw ng anak ng may anak. Ngayon, ang nangyari, itong batang ito ay na si Dave ay hanggang ngayon hinahanap nga ng kanyang ama na si Tatay Tikram. Grabe. Awang-awa na ako kay Tatay Tikram sa paghahanap ng sa kanyang anak. Kasi alam nyo mga kapo-viewers, kung hindi niya mahal to si Dave, hindi magtsatsaga yan eh. Maghanap, di ba? Mga kapo-viewers. Dahil mahal niya yung anak niya. Tumira sa kanya na 5 taon. 12 years old, ngayon 17 years old na kasi 5 taon na kamo nakalipas. May 17 years old na si Dave ngayon. Kaya paano may sarili sa pag-iisip, baka matula pa sa itong gulang. Di ba? Alam nyo, sa sobrang pagmamahal niya, nagagawa pa nitong ni Dave magsinungaling. At itong humahawak sa kanya na si Daisy ko ang pangalan itong animal na to, mga kapo-viewers, masabi kong animal eh. Kaya kung nanonood ni Daisy, animal ka talaga eh, mga agaw ka ng may anak eh. Wala kang respeto eh. Sobra na lang ako naiinis kasi matagal namin nasubaybayan talaga ito si Dave. Pero 5 years namin nasusubaybayan ito kay Katekram.
tapos ganun lang nangyayari. Aagawin lang na kung sino lang yung bata. Itong Daisy na to na pangalan ito yung sisira sa sa pangarap ni Dave. Na pagdating ng araw, pagdating ng panahon na makapagtapos ng pag-aaral ay babalik si Dave kung saan siya nanggaling. Maging kargador sa palengke diyan sa Divisoria. Di ba, mga kapo-viewer? Masyadong pakialamera itong DC na to At yung mga kasanyang mga kasamahan nangaagaw ng anak ng may anak Ba't di kayo kumuha ng ibang bata dyan? Ang daming bata dyan, ng mga batang lansangan, hindi na asikaso ng kailang mga magulang. Ba't di nyo natulungan nyo? Ba't na kayo kumukuha ng meron na nag-aasikaso, may nag-aalaga? Di ba? At ito naman si Dave, isa rin tong walang utak. Alam mo Dave, napakasinungaling mo Napakasinungaling mo. Kailangan pa nila magpasinungaling. Nagpapasulsul ka diyan sa kumuha sa iyo Hindi ka nag-iisip kung saan ka galing. Hindi sapat yung pagpapasalamat mo sa mga Manalastas family. Kaya lalo kay Tatay Tekram, na tatay mo. Hindi sapat yun pagpapasalamat mo Wala kang utang na loob. Alam mo, matagal na kami nakasubaybay sa inyo Kami mga viewers, lalo na sa ama mo kay Tatay Tekram. Makikita mo, papakahirap kung saan ka hanahanap. Hindi ka naawa sa tatay mo. Wala ka pagmamahal sa iyong ama na nagkumukup sa'yo ng 5 taon. Inalagaan ka. Bakit ba? Dahil ba marami nag-i-sponsor sa'yo? Yung mga sponsor sa'yo, nag-i-sponsor sa'yo, maaaring bumitaw yun. Pag ito'y bumitaw na, wala na, nganga ka. At itong Daisy na to na humahawak sa'yo, maaari ka rin bitawan yan. Pag wala na siyang pakinabang sa'yo, bibitawan ka niyan. Ibabalik ka ulit doon sa Kalupalop galing. Sa Divisoria, baka doon ka dalhin, iwanan ka lang doon. Sabagay, malaki ka na, kaya mo nang mabuhay mag-isa. Pero, yung karangyaan na ibinibigay sa iyo, ni Tatay Tekram mo, walang mawawala yun. Buong Manalastas family, sobrang nag-aalala sa iyo. Shoutout sa iyo, Tatay Tekram Shoutout sa iyo. Ito, yung para patunayan ko na nag-aalala ang tatay mo, ito papakita ko sa iyo. Pumunta ang tatay mo doon sa barangay at nagtatanong kasi nasabi mo, ang sabi ng DC na yan, yung walang kwentang DC na yan, pumunta ka raw sa barangay kasama mga pulis at saka DSWD. At itong tatay mo, Tatay Tekram, pumunta roon para usisahin kung totoo sinasabi. Kasi ba't na naman, kung pumunta kayo, ba't di siya pinatawag ng barangay? Ito, panoorin mo. Kung sino ang sisinungaling sa inyong dalawa. Kumuha ko ng malikling video. Panoorin mo. Kahapon daw po, kasi may nagsabi daw po na may nagkahanap po sa amin kahapon. Opo. Na DSWD, tsaka okay lang po may camera. Kaso nga. Ikaw naman kasi problema po sa anak ko kaya sinasabi daw po nila nagpunta po sila dito kasama po yung DSWD tsaka police. May kasama daw po sa ng police. Wala po. Dito ako. Ano po? So, wala naman katulad. Ano sinasabi ni Tito Daisy? Dito po yung usapin tsaka dito po kasi alam po nilang taga dito po. Kami. Doon sa Kandago man, di tatawag po yun dito. Ang tawag dito siyempre kung may problema. Baka nagkakaroon ng sinabi lang. Sinalo po kasi. So, yun. Ano ang sinasabi ni Tita Daisy? Ba't kailangan pa nilang magpasinungaling ng gano'n?
Sabi, Ano nga po, ang haba ko kasi ng kwento sir eh. Yung, naalala niyo po yung ano, yung, hindi ko po alam kung kilala niyo po yung adopted namin. Na ano rin yun po. ano ako sa Napapanood niyo? Um, hindi slide lang, kasi hindi ko siya Hindi ko po. yung babae, ang sinasabi na pumalita ko. Opo, na yung isa ko sa mga umano sa kanya. Kukuha. Actually, wala po siya dito eh. Parang kasamahan po ng mga kasama po niyang nagpunta ko dito. So, ano po rin daw, yung nag-lunch pa, medyo makit. Kasi ano, sabi, tatawag sa akin yung kaya medyo makit. Yeah. Ang kausap po natin ngayon yung barangay secretary na Mapanike, si Mr. Justado Bulacan po. Kahapon kami dumating na mga taga-PSWD sa polis. Pumunta ako. Kasi siya iwan ko lang. So, yun. Kasi may ano rito. May nagdapat ko na rin ng PSWD sa polis. Kaya pinapelikan ko ang anong kumano sa makita. Wala. So, tingin po ha. Salamat po. Anong pinapalabas ni Tita Daisy Kateka? Anong gusto nilang palabas eh? Na-stress na ako Kateka. Dahil ko kanina. Nasa mission ka pero ano. Hindi mo alam yung anak mo anong ginagawa kahit ganun pa man. Pasensya na po ha. Ako talaga humingi po ng ano sa inyo. Humingi po ako ng paumanhin, sorry. Pero sa tingin ko hindi ano eh. Parang ang sakit lang talaga sa akin na yung isa sa mga anak mo ganito lang ang mangyayari. Diyos ko, ang nangyayari sa mundo, bakit ganyan? Wala! Oo, galing kami nga doon. Oo. Wala, maghapon daw nandun si Sir, Mr. Justado. Sunod. Mas lalo kasi pinaniniwala yung mga wakwak na yun. Hindi pa lang sabihin ng wakuha, manananggal daw. Baka na tayo, tinanggalan ka nga ng anak. Wala ko lang. Binakwak yung ano. Gusto daw ako makausap ng mga founder. Oo. Makausapin ko mamaya. Hindi kasi ma-relax pa yung isip ko eh. Kaya magulo ko. Siyempre, yung mga pinagmagura nilang pera, gusto lang malaman saan dadalhin. Yun daw po kasi yung live kagabi ka Tekla na sinasabi may police, may DSWD, nakasama po sila Kuya Dave dito sa barangay. Kaya po natin linilinaw. Kung nandun sila Kuya, sana po pinatawag ko tayo dito. Hindi sila sumitat, may kasama DSWD, talagang sabi nyo, pag nag-pulis, kahit na nag-pulis. Kaya gusto na Yun yung sabi nila. Sa lahat po ng founder, humingi po ako ng sorry talaga. Hanggang ngayon po talaga, kumbaga sa 100%, 1% na lang po yung parang na-relax po yung isip ko eh. So, ayun, di ba? Napanood mo? Hindi ka pumunta roon eh. Hindi ka raw.
pumunta roon. Sabi nung taga-barangay, di ka raw punta roon. Kaya yung tatay mo, stress na, saka hahanap sa'yo. Kaya, kung mayroon pang kanipisan niya yung mukha mo, hanggat maaari, umuwi ka doon sa tatay mo, umuwi ka ng sorry. Kung ayaw mo nang bumalik, bagwas pa yung dalawa ka mo, tatay, hindi na ako babalik sa inyo. Hindi na ako babalik sa inyo, tatay, kamo. Sabihin mo. Hindi na ako babalik, sorry. Kung may nagawa mo ng kasalanan, maghihingi ng sorry. Siguro naman mapapatawad ka ng tatay mo. Gawin din yung nanay mo. Si Nanay Jack. Pati yung lula mo na nag-aalala sa'yo. Sobra nag-aalala sa'yo. Lahat ng mga tsuhin mo. Yung mga kapatid ni Tati Tikram. Sobra nag-aalala sa'yo. Humingi ka ng sorry doon sa kanila. Tapos, kung ayaw mo na talaga bumalik, di, huwag. Ayaw mo na bumalik eh. Hindi ka na masaya ka mo. Kung yan ang nararamdaman mo. At saka ka sumama dyan sa taong sinasamahan mo. Diyan sa mga kumukukuk sa'yo. Na mga tauhan. Mga, di ko alam kung mga kamag-anak yan ni Daisy. Na walang kwenta. Hindi ka marunong. Itong Daisy na to, di marunong mag-isip. Ikaw nga, anagawan ka ng anak, ano mararamdaman mo? Baka magbigti ka na lang pag inagawan ka ng anak. Pero ito si Tati Tikram, ito, sa sobrang pag-aalala niya lang kasi ayaw niya mapahama ka. Humingi ka lang ng sorry. Kung ayaw mo na sa kanya, umalis ka na. Siguro titigil na to si Tati Tikram sa kahanap sa'yo. Kasi nag-aalala, sobra talaga pag-aalala. Kaya umuwi ka na. At paalam ka ng maayos, maalis na lang ako, Tati Tikram. At total, malaki na ako. Sabi mo, Dave, doon sa tatay mo, umuwi ka ng sorry. Kamu, malaki na ako, kaya ko na magbuhay mag-isa. Okay? Ganun lang. So, advice ko lang sa'yo, naman kay Tati Tikram. Panatag mong palungan. Total, marami ka pa naman anak. Kaya mo ni panganay mo na yan. Dahil nakikita namin mga viewers, mga tagahangaw, mga supporter mo, wala sa'yo pagmamahal yung anak mo. Ikaw lang ang nagmamahal sa anak mo. Pero yung anak mo wala pagmamahal sa'yo. Hindi kanya mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi kanya iiwan eh. Hindi kanya iiwan. Advice ko lang sa'yo, Tatay Tikram. Huwag mo nang masyadong pag-iisipin yung anak mo na yan. Bagamat masakit sa kalooban, sa damdamin mo na nawalan ka ng anak at kinahanap mo nga ito dahil sa katigasan ng ulo. Pero wala ka magagawa. Yan ang realidad ng buhay. Sabi nga nila, kung ang askal nga raw, askal na yan. Ganon talaga ang askal. Ibig sabihin, hindi siya na dararapat ikaw sa buhay, sa pamilya mo. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng isama sa pamilya mo. Kasi askal. Ganon yan eh. Asong kalye. Askal na eh. Hindi siya pwede dararapat sa ibang mga inaalagaan na kung pagdating sa hayop na inaalagaan mo na mababait na hayop. Ito askal ito eh. Kaya ang pagiging askal niyan, lumabas pa rin. Mas gusto niya sa kalye kaysa may nag-aalaga sa kanya. So yan lang po, mga viewers ko. Kung nagustuhan niyo po yung aking comment dito sa video, comment lang po, like and share, comment dito sa aking video upload. Okay? Yun lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.